Hi guys! Oh. Nanggulat na naman ang lola niyong bungal na madaldal na bungal. Ano? Ang ating topic ngayon guys is about sa mga nakakatakot na naman na mga trolls. Mantakin nyo. Nag-comment lang ako sa ating mga lodi, sa live ng ating mga lodi, o kaya sa video ng ating mga lodi, na sabi ko, may naaamoy akong mukhang ang ating pulong Duterte is hinog na hinog. O kaya ang ibig kong sabihin is mukhang siya ang nakatadhana kako sa ating bayan na to. Dahil nga, di ba, kailangan natin na may reserba. Kaya, hinahanda ko sana si Pulong. Kasi alam nyo naman, hindi natin alam ang takbo ng utak ng ating idol na ating Inday. Katulad noon, nadala na ako. Di ba? 100% tayo, inaasahan natin na siya ang tatakbo para sa bayan na presidente. Pero ano nga ang nangyari? Kaya, ang ginagawa ko ngayon is inihahanda ko ang ating reserba na si Pulong. Sana. Pero alam nyo ba, ang nangyari sa aking comment ay pinutakte ng mga trolls. May naligaw na isa na ating kadidiis. Si Inday daw muna. I know. Alam ko yan, palangga. Ay, bakit nakikipalangga na tayo? Ayoko na kay... Parang ayoko na kay palangga. Meron tayong kagagawa lang natin. Nagliliit na naman ang busis ng lola. Kagagawa lang natin na video na about doon sa sinabi ng ating palangga. Ating palangga. Ni palangga na na mukhang isinasabit ang ating Inday. Kahit yun ay hindi siya sure kasi daw mukhang ganon nga ang sabi niya sa kanyang video na may usapang ganon na nga si ating nga nila ang magpapatakbo at silang dalawa. Diba, mayroon tayong comment na ganon. Kaya nga, ano ba nangyari? Saan ba napunta yung kwento natin? Kaya nga, ito ang ginagawa ko guys. Hinahanda pa natin si Kuya Pulong. Kasi, hindi natin alam ang isip ng ating Inday o paano kung mahatak siya nitong mga gustong humatak sa kanya. Di ba ang sabi ko, mukhang dinudungisan ang kanyang mukha. Isinasama sa paglubog ng mga nabudol. Alam niyo na kung sino yon, na may papitik-pitik silang dalawa palagi sa ating Inday. Mukhang inaano nila, hinahatak nila paunti-unti at mukhang dinadaan lang nila sa parang I think na maybe na ganon na meron din ang sabi naman ni BL, di ba? Yun ang kinumentang ko din, yung sinabi niyang pwedeng meron din video ang ating Inday dyan sa controversial na pulburon video na yan. Kaya doon ako nagalit. Bakit isinasabit nilang dalawa ang ating Inday? Kaya hindi tayo nakakasiguro, Kaya hindi tayo nakakasiguro nga, guys. Kasi hindi naman natin nakakausap si ating Inday. Kung ano ba talaga, totoo ba ang mga pinagsasabi nito na pinapadaan lang nila sa parang maybe ganon. Ayun, pero ikaw ang tinutumbok nila, nakasali ka sa usapan nila na ganon, na parang lukuhin ang taong bayan dahil mulat palang pala is alam mo na daw ating Inday na itong si Kuteng, kung ano ang ginagawa ni Kuteng. Sa kabila noon ay nakisama ka pa rin doon sa kinala at parang nakipagkutsaba ka pa na pag nanalo si Kuteng-teng is kayong dalawa daw ang magpapatakbo ng bayan. Di ba panluloko yan sa sa taong bayan na hindi naman pala si Kuteng ang magpapatakbo, pero
Yun ang ginamit nilang, na instead na si Kuting daw ang magpatakbo, ay yung kanilang ating, o isinasangkot ka doon ni Palangga. Yun ang napanood ko sa kanyang video. Kaya ako'y naghahanda. Inahahanda ko si Kuya Pulong na hindi natin alam kung ano ang takbo ng isip ni ating Inday. Paano kung mahatak si ating Inday ng mga gustong humatak sa kanya sa ibaba? Kaya, ay ang nangyari doon sa comment ko guys na maybe si Pulong ang nakatadhana is grabe. Kung ano-anong mga pinagkwintahan tayo doon ng kung ano-anong 51 billion na kung ano-ano na hindi daw makakalabas ang kahit sino yan at bakit daw hindi umasinso yung bayan ni at Kuya Pul. At ang dami-dami pa nilang pinutakti nila ako. Tapos ang may comment pa doon na big no. Bakit ganun guys? Mukhang takot na takot sila kay Kuya Pulong. Yun ay grabe ang pagputakti na naman sa akin sa comment section tulad noon. Dito ako natatakot guys. Kasi baka matulad na naman tayo noon na sinabi ko na yan, di ba, sa video ko na si ating Inday ay mukhang walang kasalanan kung bakit siya nag-BP. Kasi VP. Napakahirap kasing bigatin. Napakahirap kasing bigkasin ang VP. Napupunta tayo sa BP. Ay, saan na ba yung usapan natin? Yun ang sabi ko guys, na hindi natin alam kung ano na naman ang takbo ng isip ng ating Inday. Kasi, di ba? Ano yung inasahan natin? Na siya nga yung magpe-presidente. Pero anong nangyari? Nagpa-under siya doon kay Kuting. Diba? Kaya, mas maganda na yung handa tayo sa anumang pwedeng mangyari. Kaya ihanda natin si Kuya Pulong. At mukhang dapat umpisahan natin ngayon kasi mukhang takot na takot ang mga trolls. Nasyak siguro sila sa aking comment kaya nataranta sila kung ano ang gagawin nila. Pinagkukwintahan tayo at ang pagkadami-daming mga billion na kung ano-ano na sila lang ang nakakaalam yan. Mukhang ang dami na naman nilang ibinibintang sa ating mga idol. Sa mga Duterte, pinagtutulong-tulungan nila. Humahanap sila ng mukhang pinagtutulong-tulungan nila ngayon pa lang at humahanap sila ng kung ano-anong mga pinagbabato sa ating mga idol ng mga Duterte. Makikita nyo guys, ang pag nag-comment ka about kay Pulong, puputaktihin ka na naman ng mga trolls. Nagasiga kiso ganito, umasinso ba ang bayan nila? Nagkaroon ba sila ng kung ano-ano? Ay, ang sagot ko na lang sa kanila, bakit? Umasinso din ba kayo sa lugar ninyo? Dahil alam natin kung sino ang tumitira sa atin at kung sino ang mga ayaw sa mga Duterte, di ba? Hindi na natin kailangan pang sabihin kung sino sila. Alam nyo na yon. Bawat ayaw kay Duterte, alam na natin na kung hindi bawal yata yun. Kung hindi dilawin ay pulahin. Kaya ganito ang mangyayari nito guys. Ihanda natin si Kuya Pulong. Ito nga sana ang gusto kong ipakiusap sa mga sa ating mga sikat na DDS vlogger. Kung pwede, interviewin nyo naman ang ating Kuya Pulong at baka isipin niya na wala siyang kakampi. Kasi mukhang wala sa kanyang na mag man lang, yung parang ganun na naman mangyayari niyan sa ating Inday noon, na nilusob siya ng mga trolls na pinag-BP lang siya, BP ka Inday, BP ka Inday, ulit-ulit tayo dyan na sinasabi nila yon. Kaya nag-BP ang ating Inday. Yan ang opinion ko dyan kasi di ba laman nga ako ng comment section. Ngayon mukhang makakatanggap na naman ako ng mga detret dyan sa mga comment section ng ating mga idol na DDS vlogger. Alam niyan,
pag makita yan ng aking kinumentan na idol na, hindi ko alam kung kay Bisdak ko ba yun o kay Jojo ko yun na comment o kay ating idol na para. Hindi ko pa masyadong nakita yung ano kasi busy nga ang lula nyo guys, o hindi ko nakita kung saan hindi ko pa masyadong binusisi kung saan comment ko yon yung pinutakte na nasabi kong si Kuya Pulong ang ang sabi ko na mukha si Kuya Pulong ang nakatadhana sa ating bayan. Oy Diyos ko Mario, pinutakte ako guys ng mga trolls. Ganito palagi ang nangyayari sa lola nyo dyan sa comment section nung hindi pa ako lumalantad. Speaking of comment section, Banat! Banat, Bay! Nananawagan ako sa'yo. Ikaw lamang ang aking number 1 idol noon pa hindi ko pa kilala sila hindi ko pa kilala sila Parak, hindi ko pa kilala si Bisdak, hindi ko pa kilala sila Jojo. Ikaw na ang aking sinubaybayan mula sa pool. At para hindi ka sa akin magalit ay yung nasabi ko noon na nakukuliglig ang tenga ng asawa ko doon sa iyong ano ba yung tawag doon? Selly. Ano ba yun? Selly. Yung sa effect na yun, yung tumatawang ganon, para hindi ka sa akin magalit. Lahat ng video ko, nilagyan ko na yan. Kasi sabi ko, baka nagalit sa akin si Lodi kong Banat Bay. O kaya, doon siya nagalit sa comment ko na magpatawaran na kasi sila noong hindi ko pa naririnig yung sinabi ni yung kinomenta natin kay BL na nung hindi ko pa yun naririnig at hindi pa dumadaan sa wall ko yung kanyang video na yon, akala ko talaga is sabi ko pagkakamali lang talaga siguro yun ni BL naman. Banat, sabi ko patawarin mo na siya, di ba ako makajus ka, ano mo na lang sa kanya, ipaubaya mo na lang kay Lord kung talagang siya, kung ano yung kasalanan niya sa'yo. Kasi palaging nagpaparinigan silang dalawa, di ba? Tayong mga followers is nakakaano na. Yung parang nakakarindi, yung mayat-maya magpaparinigan sila. Kaya may video akong ganon na nananawagan akong magbigayan na sila, magbati na sila. Alam nyo ba guys ang nangyari ngayon? Masasabi ko na lang na minsan yung may mga anong tawag doon sa Tagalog, yung nagki-care ka na para sa kanila is ikaw pa yung naging masama ngayon. May na-comment yata ako sa comment section ni Banat na hindi nagustuhan. Alam nyo bang nangyari ngayon guys? Hindi na ako makakomment kay Banat Bay. Mukhang na-block ako doon sa kanyang vlog. Mukhang hindi na ako pinayagang mag-comments live video. Pero sinabi ko naman sa'yo, Banat, na idol talaga kita. Kahit hindi mo man ako i-welcome sa comment section mo, nilalike pa rin kita. Yung mga video mo, nilalike ko lahat. Kasi baka hindi mo lang ako kasi na unawaan na ako ay nag-aalala sa'yo. Na baka ikaw, yun ang maging dahilan ng pagkabawas ng mga mga vlog ng mga viewers mo, kasi mukhang sila, magsasawa sila sa mayat-maya ninyong pagpaparinigan. Tapos nga yung dumaan nga yung milit na naman boses ng lola niyo. Yung dumaan nga sa newsfeed ko yung video ni BL na 2 weeks ago na. At biglang pumantig ang aking pandinig doon sa kanyang sinabi na pwedeng meron ang ating Inday ng video na yan, na pinasahan siya ng video na yan ni Tipi dahil nga akala daw yata ni Tipi magtatakbo ito ng presidente si ating Inday. Doon ako na di before pa lang pala, alam na ni ating Inday na kung totoo yun kanyang na yun na sinabi niyang pwede mangyari na
binigyan si ating Inday ng video na yan ng nagpupulburon. Sabi ko, bakit niya yun sinasabi? Hindi ba niya alam na ito ay hahatak sa ibaba kay ating Inday? Kasi mantakin mo yan, umpisa't umpisa, alam pala ni, kung totoo yan alam pala ng ating Inday na nagpupulburon si Kutingting. Bakit pa siya nakisama dyan? Yan ang sabi ko. Kaya ang sabi ko na nga doon sa video ko na yon, ngayon ko nakikita kung bakit galit sa'yo si Banat Bay. Kasi basta ka na lang daldal ng daldal na hindi mo iniisip kung ito ba ay makakasama sa ating Inday. Kasi yan ay maybe pa lang nasa kanya. Paano kung totoo? Mag-iisip tayo, paano kung totoo pala yun? Di ba? Kasiraan yun sa ating Inday. Mukhang dinudungisan nyo ang mukha ng ating Inday kahit yan ay hindi ka sigurado pa sa sinabi mo na yan. Mukhang pinapadaan nyo lang sa mga sa maybe. Pero lumalatay. Kasi mag-iisip ka palagi, paano kung tama pala yung sinabi nila? Paano kung totoo pala yun? Ganon ba kasama ang tingin nyo sa ating Inday? Mukhang pinapadaan nyo lang dyan. Kayong dalawa. Kasi yung sabi din ni Alangga is ano daw, baka, pinadaan niya sa baka. May usapan daw na at si ating nila ang magpapatakbo ng bayan. Tapos silang dalawa ni Inday. Mantakin nyo yan na gawing kakutsaba ang ating Inday sa panluloko sa taong bayan. Kasi hindi naman pala ang hahawak si Kuting, kundi yung ating. Di ba panluloko yun? Ay naku guys, yan minsan ikaw na nga yung ikaw na nga yung may ibang words nang nag-aalala ka, di ba? Ano pa ba yan? Care. Yung ikaw na nga yung, basta hayaan niya natin yan. Basta, yung bang nagmalasakit ka lang, ikaw pa yung naging masama. Yung tapang at malasakit ay hindi. Yun nga guys, nagmalasakit lang ang lola nyo, mukhang ako ang naging masama pa, yata. Baka nagalit siya doon sa pinagbabati ko sila. Tsaka, yung sinasabi kong, yung opinion ko kung bakit nga nagkaganon si ating Idol Banat na naglaylo nga siya sa ating sa pagtatanggol sa ating Tatay Digong, di ba? Naglaylo siya. Na hindi naman natin alam na mayroon pala talaga siyang problema diyan sa Facebook niya na yan. Di ba? Siyempre, mag-a-analyze tayo. Bakit nawawala ang ating Idol na Banat na kung kailangan mo siya. Na pinuputakti na ang ating Inday, wala pa rin siya. Di siyempre, mag-iisip ka, katulad niyan si BL. Iba ang naisip niya. At ikinuha ko pala yun doon sa unang sinabi daw ni Kalbo na hindi si ating idol na Kalbo. Yung bading ba yun? Sino ba yun? Yung madumi ang yung bibig na mura ng mura. Sino ba yun? Ang pagkakaalam ko niyan, kasi nag-isko nga kami. Yun ang inaano sa kanya, parang ibinabato kay Banat na nabayaran daw ni na mukhang nabayaran daw ni Isko. Yan ang ibinabatong issue kay Banat noon nung lumipat kaming lahat kay Isko, dahil nga nag-BP na lang si Inday. Ang presidente namin is Isko, ang BP namin is Inday. Doon binabato si Banat ng nabayaran daw ng idol namin si Isko. Tapos, ayun ang nangyari. Yun siguro ang nasagap ni BL na nabayaran siya. Banat Bay daw. Lumang issue ang napulot niya.
Kaya ayan, galit na galit sa kanya si Banat. O kaya nung dumaan nga talaga yung ano na yun sabi ko nga, kaya alam ko na ngayon kung bakit galit na galit sa'yo si Banat Bay. Pero sana tapusin na nila yan. Kasi tayong mga viewers ay nagsasawa na sa kanilang bangayan. Di ba? Hindi pa ba kayo nagsasawa sa bangayan ng dalawa na yan? Sinabi ko na kung ganito si Banat is tatanggapin ka namin. Wag lang yung nabayaran ka o kaya kung anong masama na ang pinasukan mo, di ba? At aking mga pag-aanalisa, pero idol pa rin kita. Pero bakit hindi ako makakomment sa mga live mo? Ngayon ba tayo mag-aaway-away? O kaya ngayon pa ba tayo magkakatampuhan? Ha? Kung kailang pinuputakti na naman tayo ng mga trolls? Mantakin mo yung comment ko na yon. Pinutakti ako ng trolls? Na parang bumabalik sa akin nung panahon ng kampanyahan na pinuputakti ang aking mga comment sa comment section palagi. Sige, magwatak-watak tayo. Tignan natin kung ano mangyari sa atin na mukhang hinihila nila paunti-unti ang ating Inday. Paano kung at the last minute na nag-English tuloy ang lola niya? For the very start, ano ba yun sabi ko? From the very start pala yun. Correction ha, nakita niyo naman hindi nakatapos ang lola niya. Ganito yun guys. Maghanda na talaga tayo guys. Kasi mukhang inuumpisahan na nilang anayin ang ating mga idol. Lalo na si Pulong. Humahanap sila ng kung ano-anong mga bagay-bagay na maibabato sa mga Duterte. Kaya ngayon pa lang, ihanda na ninyo ang matibay na dibdib. Dibdib na tayo. Ang matibay na dibdib at matalas na mga pag-iisip. At palawakin natin ang ating mga imagination nang hindi tayo maiisahan ng mga anay sa lipunan. Napunta tayo sa anay, guys. Nahuhulog na naman ang cellphone. Cellphone. Ang headphone ng lula nyo, guys. Ano nang nangyayari nito sa atin? Kung yung dalawa dyan is nagbabangayan, tapos binag-comment lang para sa kanila naman yun. Hindi naman tayo naninira sa kanya. Hindi tayo makakomment sa ating number 1 idol na si Banat Bay. Gusto nyo, pakita ko pa sa inyo ang na aking pag ino-open ko ang video ni Banat Bay, is hindi ako pwedeng mag-comment. Pwede akong magbasa ng mga comment. Para ka lang nanood ng TV na hindi ka naman makaka-comment. Meron ba akong pagkakamali sa'yo? Tama lang naman yung mga sinabi ko. Sabi ko nga, kahit halimbawa ang sinasabing mababalitaan namin na bading ka or ano ka, tatanggapin ka pa rin namin dahil idol ka namin. Hindi ko naman sinabing bading ka din. Kasi, hinihimay-himay ko lang, hinihimay ko lang na baka ganito ang dahilan kaya ka nawawala kasi hindi ka nga nagpapakita. Kaya inihahanda ko ang ating mga kadidiis na mga viewers na kung sakasakali na magkaganon ang pangyayari ay matanggap ka pa rin. Hindi mo ba nag-gets ang aking ibig sabihin? Hindi ako makakomment sa'yo. Maluluno ka na ng lula mong bungal. Ay, naku guys. Minsan ganyan mangyayari sa atin. Ikaw na nga yung napakahirap sa ating ngayon. Na kung kailangan natin magkaisa ay nang dahil lang dyan sa dalawang nagbabangayan is mukhang magkakawatak-watak tayo. Ito na lang ang gawin natin guys. Tinitingnan ko tuloy ang viewers mo doon sa kabila na tinitira mo ng tinitira. Sobra-sobra ang views at like. Ayan. Sabi ko sa'yo na
Oh, alam kong hindi ka naman for the views, hindi ka for mga like na yan. Pero, ang dami tuloy na parang ang daming nakukuha ni anong tawag dito? Ni Bagong Lipunan, ang mga yung simpatya ng mga viewers kaysa sa'yo. Alam mo yung, nababasa mo ba ang mga comment doon sa kanya na ikaw daw ay manglalait? Oh, nilalait mo daw yung mga tanso. Tapos hindi sa'yo mapupunta yung tanso. Napunta lahat doon. Kaya nakabalik yung mga tanso doon. Oh, tingnan mo nga ang ginawa ko na yan. Huwag na kasing magbangayan. Ang magbangayan, magkaisa tayo. Hindi ko sinasabing makitsap-chup-chupan dila tayo doon kay Bagong Lipunan. Kundi, wag kasi yun ang nagiging dahilan para mainis sa'yo ang mga viewers mo. Imbis makukuha mo, napunta tuloy, nakabalik sila doon sa kanilang daan. Na hindi natin alam kung sila ay maliligaw ulit at madadalwahan. Dahil ang nakikita ko is mukhang madadalwahan sila. Hayaan mo na sila. Pero, imbis na makukuha mo sila, naiinis pa sa'yo tuloy. Kasi yan nga, inaaway mo kasi yung isa. Ay, kung ano-ano mga pinagsasabi mo doon sa isa. Hindi ba matatapos ang bangayan ninyo na yan? Diyan ka siguro sa akin nagagalit. So, sinabi ko na yan, na nakakarindi na yung bangayan ninyong dalawa. Yung mga viewers mo, mga followers mo, andoon din sila, comment sila doon kay Bagong Lipunan. Tinitira nila si Bagong Lipunan. Siguro pupunta din dyan sa'yo. Ang lola mo is number 1 mong fan. Tapos, hindi ako makakomment sa'yo. Anong ginawa mo sa akin? Parang gusto ko nang lumipat doon kay Bagong Lipunan. Natinira ko na ng tinira na kung ano-ano ng mga pinagsasabi ko kay Bagong Lipunan dahil ipinagtatanggol kita. Tapos, nagwawala na lola, ay tatay digong yung taba doon sa lumit na ng boses ng lola niyo. Minsan niya, parang ayoko nang ayoko nang tumulong. Yung manahimik na lang ako. Hayaan mo silang mag-away na dalawa para matira ang matibay na na mukhang nahahatak na ni BL ang iyong mga followers. Kasi doon ini-entertain sila. Kahit negative comment. Kadalasan si BL is ang nababasa niya pa yung mga negative comment Kaya alam niyo bang nakipagbakbakan ako baka bawal yun. Nakikipagtuligsaan na naman ako ngayon. Nag-uumpisa na naman akong lusubin ng mga trolls. Maya't baka bukas, makalawa, meron na naman akong death threat. Dahil lang sa pagko-comment ko kay Pulong na, sabi ko, interviewin si Pulong, na kasi inahanda nga natin guys. Hindi ba kayo Hindi ba kayo nakakahalata? Paano kung magtagumpay sila? O di wala na tayong alas. Pero kung ihinanda natin si Pulong, mayroon pa rin tayo. 3 pa. About naman sa sa topic nating tato. Yun. Na hindi tayo nag-aano dito. Hindi tayo nagdi-discriminate, guys. Kasi passion nila yan 'Di ba? Mayroong mga bansa kasi na nadi-discriminate ang may mga ganyan. Parang masasabi ko na dito masyadong mahigpit kasi ayaw nila ng mga ganyan. Kaya kung gusto mong maganda yung maging trabaho mo, wag mong palalagyan ang katawan mo na yan. Kasi, di ba? Real talk tayo. May nakita na ba kayong presidente sa buong... sabihin nyo sa akin. Yun ang sinasabi kong correct me if I'm wrong. Yung meron mga ganyan, meron ka, di ba? Yun ang sinasabi ko, na mag-isip-isip tayong mga kabataan kasi hindi natin alam ang ating future. Kung malay nyo, nakatalhana pala kayong maging presidente, tapos pinatatuan nyo yung mukha nyo, paano mangyari dyan di hindi kayo magiging presidente? Dahil sinira nyo ang kapalaran nyo. Kasi meron pa, kahit sa mga dito, kahit sa mga ganyan, meron, di ba? Paano kung one day, binigyan ka ng chance, someday, one day ba yun? Halimbawa,
binigyan ka ng chance. Oh, ay, ito si ano, ang tali-talino nito at ang bait-bait nito. Tapos ganito, ganyan. O, tapos pwede itong mamuno sa ating bayan. Tapos, doon na. Tapos mayroon kang ano dito, mayroon kang ganyan. O, halimbawa, kasi real talk natin to sa may tattoo, guys, ha. Ginagalang ko ang inyong fashion, guys, sa lahat ng may tattoo. Ngayon pa lang ay nagsusorry talaga ako. Pero kailangan natin itong itapik. Kasi, hindi ko lang talaga maano kasi di ba yung sinasabi kong may 3 tayong alas pa. Pero, parang hindi nga hindi nga pwede yung ating pangatlo. Parang ayokong bigkasin yung ano kasi. Yun doon ako nanghihinayang talaga, guys. Oo. Kasi, ayan, tingnan mo. Halimbawa, katulad ni ating idol na Baste. Oh. Halimbawa, baga, na siya na lang yung pwede sa kanilang angkan na gustong-gusto natin ilagay sa ano. Oh, ilagay natin siya sa pinakataas. Pero, buti lang kung yan lang talaga siya sa atin. Oh, paano kung, di ba, pag presidente ka, kailangan mo mag-ikot, katulad na nga ni Kuteng na ikot ng ikot. Oh, oh, di ba? Tapos, kayo na magsabi, guys, kasi hindi ko talaga kayang sabihin ito sa aking idol. Ginagalang ko talaga, naririnig niyo ba ang boses ko? Ginagalang ko talaga ang mga Duterte, guys, na hindi ko maano, pero kailangan nating sabihin ito. Dahil, tiyak, yan ang ipipinta sa kanila ng mga kalaban nila. Mabuti na yung magmula na sa atin, at least handa na tayo kahit kung ano pa man ang sabihin ng magiging kalaban natin talaga, guys. Itanong ko sa inyo, kung halimbawa, ang ating idol na si Baste, nailagay natin sa sa pinakamataas. Paano kung nag-ikot siya? Di ba pupunta siya ng iba't ibang bansa? Dito, sa aking kinalalagyan na bansa, parang hindi nila matanggap yun. Na merong kanyan, yung isa kang pinakamataas na leader sa iyong bayan. Tapos, makikita nilang ganun. Oh. Kaya ganyan ang sinasabi ko sa mga kabataan. Pag-isipan yung mabuti. Halimbawa, babae ka. Nagpalagay ka dito. Siyempre, magsusuot ka halimbawa. Summer. Alam nga naman, naka-turtleneck ka, pupunta ka sa ibang bansa, naka-turtleneck ka. Di ba? Para hindi nga lang makita yung ano mo. Di ba? Kasi, buti na lang kung lahat ng bansa is okay. Dito, yun nga sinabi ko, na kahit sa trabaho, tinitignan nila kung meron kang kahit magdo-donate ka nga ng magdo-donate ka ng yung blood donation, tinitignan talaga nila lahat ng katawan mo. Yun ang sinasabing, tinitake off yung ano mo. Pupunta ka sa isang kwarto, titignan kung meron ka. Kasi, pag meron ka, hindi ka kukunan ng blood. Pag magdo-donate ka ng dugo, dapat wala kang tato. Ewan ko, siguro, yun ang sinasabi, hindi ko alam kung bakit tinitignan kung may tato ka. Yung mga nakakaalam dyan, guys, kung bakit pag magdo-donate ka ng dugo is bawal yung may tato. Ganun ba yun? Kasi, yun ang dito eh. Pag magdo-donate ka ng dugo, ulit-ulit ang hula. Basta, pag magdo-donate ka, kahit pag magdo-donate ka ng dugo, dapat wala kang tato. Kaya, yung ganun dapat talaga is pag-iisipan yung mabuti. Katulad niyan, gusto natin ilagay si ating idol na Baste sa taas. Kayo nang sumagot. Kung pwede o hindi. Sinasabi ko lang ang totoo kasi, guys. Kasi dito, once na mayroon kang ganyan, yung parang, hindi ka na normal sa paningin nila. Unang-unang hindi makakatanggap nito, lalo pa kung tayo yung mga babae, is ang magiging mga biyanan ninyo. Minsan, dumarating pa nga sa pagkakataon na pag nagkaroon na rin sila ng sarili nilang pamilya, is mukhang ang latay ng kanilang mga tato is sa mga anak nila. Yung hindi mo madadala sa public onsen. Sinabi ko na parang hot spring. Hindi mo madadala ang iyong mga anak sa onsen kasi bawal nga yung may tato. Hindi, parang yung mga anak pa nila ang nabubuli. Kaya dumarating sa point na pag mahal na mahal nila ang kanilang mga anak at ayaw nila nang nabubuli is
pinapa-laser nila yung kanilang mga tato. Pinapaalis nila. Kasi para magkaroon sila ng natural na, normal na buhay, na kung saan nila gustong pumunta, kung halimbawa dyan sa mga na yan, sa mga 11 na yan, is makakapunta sila. At yung mga, about naman sa mga trabaho na tinitignan talaga ang kaloob-looban mo, na ayaw talaga nila ng may mga tato, is yung mga katulad na lang ng siguro sa mga gobyerno. Pero mayroon namang mga company na tumatanggap kahit may tato, pero kadalasan. Kaya doon sila nag-umpisang magsisi sa nagawa nila sa mga nagawa nila nung kabataan pa nila. Lalong-lalo na ang babae. Diyan kadalasan na discriminate yung mga nanay na babae. Yung parang, pag mayroon kang gano'n, parang ilag sa'yo, parang ilag sila sa'yo. Yung hindi normal ang tingin niya nila sa inyo pag kayo ay nagkaroon ng ganyan sa katawan nyo. At ang unang-unang hindi makakatanggap nito ay yung mga pamilya ng asawa mo, lalo na kung mga conservative. Na ayaw nila ng may mga ganyan. Yung makakagawa ka ng trabaho, yung mga hindi masyadong mahigpit, yung hindi magiging apektado yung mo. yung bagay, kung hindi kinakailangan na magiging kagalang-galang ka, ayun. Pero meron kadalasan mahigpit talaga pagdating sa Yung anak ko, sa nga lang siya nagtrabaho sa anong tawag dito? Sa pabrika. Kojo tawag nila dyan, guys. Sa pabrika lang ng paggawa ng mga parts ng sasakyan, pero pinahubad siya. Sabi niya, pinapahubad daw siya. Tinignan daw yung lahat ng parts ng katawan niya kung may tato siya. Pinahubad siya. Hinubaran siya. Kaya yan ang nasabi kong, huhubarang ka. Titignan yung katawan mo. Buti na lang, pag lalaki din ang titingin. Pag babae, syempre babae din yung titingin, di ba? Kaya yan ang sabi ko, guys, habang mga bata pa kayo, mag-isip-isip kayo pag-iisipan nyo ng maigi ang bawat isang bagay na gagawin nyo na hindi ito magbibigay ng bakas sa inyong nakaraan. Kasi ito ang maghahatak sa inyo pababa ang iyong nakaraan, ang bakas ng iyong nakaraan. Kasi may mga lugar na masyadong conservative sa kabila. Yung kung yung sa akin, ang aking biyanan dito. Palagi niyang compare. Palagi niyang pinaghahambing-hambing na ikaw ay ganito, na ikaw ay ganyan, parang ganon. Lalo na siguro kung meron ako niyan. Ito ang pasasalamat ko talaga, guys. Dahil sa kabataan ko, ni minsan ay hindi ako natuksong magpalagay niyan. Ang tawag niya ng biyanan ko is dagta sa katawan. Sorry sa words na yan kasi, mantakin niyo, tanungin ako, bakit daw hindi daw ako sumasama sa kanila sa onsen? Kasi nga, nahiya nga tayo dahil mga Pilipina tayo. Hindi tayo magubad sa mga harap ng mga tao. merong lugar lang tayo na nakakapag-harap ng mga nakabawal to sila. Na hindi tayo sanay na magsama-sama tayo ng pamilya natin na yung bang buti siguro kung asawa mo. Yung hindi mo baga yung baga hindi, kumbaga bigla ka lang sumalta dito tapos kasama kang papasok doon na wala kang saplot, is nahiya ako. Kaya minsan sabi ko pang ayokong sumama. Sabihan ba naman ako na bakit daw may dagtak ba daw ako sa katawan? Sabi ko, ano yun, Pang? Ano yung sabi ni Lula? Kung may dagtak ka daw sa katawan, sabi ko, ano yun? Yun na parang akala nila meron ako sa katawan ko kaya ayaw akong sumama sa kanila. Yun ang number 1 mo talaga, guys, yun ang number 1 na hindi makakatanggap ng ninyo. Yan sinasabi nilang dagta sa katawan. Kaya pag-iisipan yung mabuti. Kasi hindi habang buhay is ganyan lang kayo. Malay nyo, one day maging sikat kayo o kaya magkaroon kayo ng pagkakataon sanang makapunta sa itaas. Pero nang dahil sa maraming nakakakilala sa inyo at ibinabalik yung mga nakaraan nyo, ayun, yung nakaraan mo na yun ang hahatak sa'yo pababa. Hindi ka makaakyat-akyat dahil may mga nakaraan kang
sa kanila yung nakakakilala sa'yo. Kaya kayong mga kabataan, hindi nyo alam ang kapalaran nyo, malay nyo, magkaroon kayo ng napakalaking chance na mapunta sa itaas, pero yung mga nakaraan nyo ay hinahabol kayo dahil hindi mananahimik ang mga kalaban yung naiinggit sa inyo. Hindi nila papayagan na umangat kayo, kaya nilalabas nila yung mga nalalaman nila sa inyong nakaraan. Kaya yan ang payo ko sa inyong mga kabataan, guys, pag-isipan mabuti 10 beses mong, wag lang 10 o kaya 1,000 beses mong iisipin. Ano ba yan? Palagi na lang may nahuhulog ang tatay nyo. Nandito ako sa baba. Minsan nakaka-stress yung ganyan. Yung bigla ka na lang magugulat. Na, yung pati yung puso mo nagugulat. Hindi ko maintindihan kung ano bang sinasadya niya ba yung hulugin. Kasi ayaw niya nga kasi guys sa ginagawa ko na to. Pakikialam sa kasi natatakot nga siya sa kaligtasan namin. Sa kaligtasan ko, baka kung anong kung halimbawa matulad tayo kay Madam, ay kay Marlica na maraming death threat, gano'n. Ayaw niya itong ginagawa ko, kaya parang nagagalit siya. Kasi, nagmamatigas nga ako. Sabi ko, mananahimik ako dito. Nangangailangan ng tulong ang aking bayan. Kaya guys, talaga, yan lang ang maipapayo ko sa mga first time nyo makitang seryoso ang lola nyo. Kasi, nag-aalala ako talaga sa mga kabataan ngayon. Yung padalos-dalos na lang talaga. Ito ang magiging leksyon sa atin about sa tinatawag nilang dagta sa katawang. Kung masabihan, dahil sa ginagalang ko nga talaga, grabe ang paggalang ko sa kanila, guys. Grabe ang paggalang ko sa ating Madam Inday, sa ating Tatay Digong. Basta sa mga Duterte, grabe talaga. Hindi ko mabigkas para sa kanya yung sinabi ng aking biyanan na dagta sa katawan. Hindi ko yan mabanggit sa kanya talaga, guys. Kaya, sana naman, Ma'am Inday, yun lang ho ang aming pakiusap sa inyo. Thank you. Sana hindi magtagumpay ang mga gustong humatak sa iyo sa ibaba. At sana nagdadasal ako na gawa-gawa lang nila ang pagsasangkot nila sa iyo. Hindi naman pala si Kuting ang magpapatakbo, pero pinatakbo nila. Di ba mukhang pangluloko yun sa inyo? Mukhang naisahan talaga kayo, guys. Kung ganyan pala ang plano nila. At galing pa mismo yan sa bibig ng palangga na mukhang pinadaan lang sa daw. Na parang may usapan daw. Ganon. Pero hatak nila si ating Inday. Kaya magmatsyag kayo, guys. Baka maligaw na naman kayo. Yan lang ang sabi ng lola nyo. Talaga. Labis-labis na nag-aalala. Mukhang linyada yan ni Linlin. Seryoso ang usapan na to, guys. Oo. Sa mga sinasabi nila, nila BL at Palangga. Kasi di ba kadalasang ginagamit lang natin ang dito sa atin na mundo na to. Kadalasan natin ginagamit ang ang salitang di ba? Maybe, mukhang, daw, at kung ano-ano pa. Para iwas pusoy, di ba? Kaya, dahil sa mga sinabi nila na yon, naisip ko tuloy na kaya nila lang nasabi na daw, maybe. Di ibig sabihin, may nangyaring ganon. Paano? Kung may katibayan. Kaya ito ang aking pinag-aalala talaga, guys. Nagigitayong si Linlin na labis-labis na nag-aalala. Linyada ba yun ni Linlin? Ano ba yun? Labis-labis na palagi nag-aalala si Linlin noon. Ako, Diyos ko, kung ano-ano pinagagawa natin, guys. Kaya hindi nyo maiwasan na mag-isip talaga ako ng baka totoo ang sinasabi nila, Palangga. Paano kung totoo? Diba? As a vlogger, alam ninyo yan. Na kaya kadalasan ginagamit ang baka daw para iwas pusoy. Ulit-ulit ang ulan, guys. Paano nga talaga kung sabit ang ating Inday? Kaya handa natin si Pulong. Mag-pray na lang talaga tayo, guys. Kasi mukhang ang nangyayari sa panahon ito is hatakan. Labasan ng mukhang ano ba nangyari sa buhok ng lola nyo? At bakit nagiging mistisa ang lola nyo? Ano ba, puro mukha tayong katsupoy? Kailan ng 10 taon.
ahid. Ah, pag nakialam ka pala talaga sa ano, sa world ng politics is nakaka-stress ano. Tingnan nyo, wala naman blast on ang lola nyo. Namumula na yung pisngi. Ay, naku guys, paano na tayo? Kung ang mga sinasabi nila, palangga is meron talaga silang ano, pinaghuhugutan. No naman, hiyabag naman ang inyong tatay digong dyan sa taas. Ito lang ay real talk lang ito sa may mga tato. Huwag kayong ma-open sa inyong lola guys. Kasi, sinasabi lang natin ang totoo. May mga lugar na okay lang. Sa Amerika, okay lang yung mga ganyan. Oh. Kaya, kulay nga. Na walang tato. Wag alam na siguro nga na sino bang hindi nakakaalam sa napaka-controversial na pangyayari sa pamilya na yan. O sabihin mo natin, linisin man ng linisin ng mga vlogger nila ang kanilang lililit na nabusis ng lula nyo. Linisin man ng mga vlogger nila ang kanilang nakaraan. Nakatatak na yan dito. Nakatatak na yan sa mga isip at puso ng buong mundo. Malinis man nila ang mukha niyan o yung mga nakaraan nila, malinis man ang mga vlogger nila. Dito sa ibang bansa, hindi nila nalilinis. Yan ang tandaan ninyo guys. Oh. Kaya siguro, yan pa ang isang dahilan natin kung bakit mukhang natataranta na sila na walang nag-invest sa ano, investment. Baka hindi yung investment doon sa hindi yung basement doon sa underground. Hindi yung guys. Oh. Kasi, tayo lang naman kasi ang napakadaling magpatawad. Oh. At, di ba, kayo na din ang sabi na nabudol kayo. Ibig sabihin, nilinis lang yung mukha nila. Yung loob, hindi. Yung, pinunas lang yung tawag niya sa akin. Pinunas lang yung dumi sa mukha. Pero yung sa loob, hindi. O, kaya ano, sabi nyo nabudol kayo. O. Tapos papaniwalaan nyo ang ibang bansa na wala silang ginawang masama. Hindi kasing hindi kasing daling mapaikot natin ang mga tao sa buong mundo. Matatalino sila. Hindi sila nagpapabudol. Oo, yan ang tandaan nyo. Kaya, kaya yan nakaupo. Dahil napakarami yung nabudol sabi nyo. Anong mangyayari niyan? Ikutin niya man ang buong mundo. Ano ang maipapasalubong niyan sa inyo? Dahil nasira na ang kanilang credibility noong panahon pa. Pero anong ginawa nyo? Ina-idol pang tatay niya. Wala na. Wala na ang tatay na kung ina-idol ninyo. At kung inaasahan nyo na naman na ang ating nila ay ganon, ewan ko sa inyo. Ay, ewan talaga. Kaya hindi ko nga maintindihan kung bakit may mga nag-idolize dyan na sira sa buong mundo. Para din kayong mga dilawa. Na sinasamba nila ang kanilang mga idol. Gagawang pa nga daw ng diba? Gagawang pa nila ng revolto na pasintabi na iniwanan na nga tayo. Hindi natin alam kung nasaan na. Nagmamadyong lang daw. Tapos paggagawa ng revolto. Anong magkakaiba nyo doon naman? Kaya nga ngayon, kaya mukhang nagkakaisa kayo ngayon dahil mukhang mga parehas ang inyong mga pag-iisip. Napakahirap. Tayo dapat ng mga DDS ang magpagawa ng revolto ni tatay dahil siya ang karapat dapat pagawa ng revolto, hindi yung inyong mga idol. Anong ginawa nila sa bayan natin? Kung hindi tunay na mga ganyan yan, binigyan nyo pa ng another chance, anong ginawa sa bansa natin? Hindi pa rin kayo nagigising? Idolin ninyo pa rin yan? Gagalit na yung inyong tatay digong na taba sa taas. Nagdadabog na ang ingay ko dito. Kaya kayo magigising. Kaya hindi tayo umasinso. Sipulong na lang ang gawin natin. Mukhang naisahan nga si Inday. Ano bang nangyari? Bakit? Tayo'y magkaisa, guys. At wag natin masyadong i-focus kay Inday ang ating, para hindi din tayo madaluhan na mabigo. Kung
sila ay mukhang madadalwahan kay ating nila, kaya ihanda din natin ang ating plan B. Kung may plan B si Bagong Lipunan, mag-plan B din tayo. Ihanda natin ang ating mga damdamin kung bigla na naman hindi sundin ay ating Inday ang ating gusto para sa kanya. Ang tatay niya nga hindi niya pinakinggan. Diba? Ihahanda natin palagi nang hindi tayo natatalo sa labanan. Kung umayaw mga ating Inday, dahil kung mahila man siya nitong vlogger ni Pulahan, at diba? Mukhang hinihila siya pa ibaba, is mayroon tayong plan B. Ihanda natin si Kuya Pulong. Pasintabi sa may mga tato talaga. Iginagalang ko kayo, guys. Para sa mga kabataan ito, guys, maipapayo ko lang na pangalagaan nyo ang inyong imahe habang bata pa kayo. Huwag yung padalos-dalos kayo na ay magpalagay ako nito, ay rebelde ako sa magulang ko, ganito ang gawin ko, ay ayaw ko sa mundo, ay ganito ang gawin ko. Paano pa ganyan? Na yan ang sinasabi na hindi natin alam ang ating kapalaran. Example, at napakalaking example yan ang ating Tatay Digong. Diba? Hindi natin kahit siya, hindi niya ni sa panaginip, ay hindi niya siguro na panaginipan na magiging presidente siya, diba? What if kung kayo is one day ay maging ganon ang kapalaran nyo kay Tatay Digong, diba? Na pagsisisihan nyo yung ang tatay natin is hindi nagsisisi sa mga nangyari sa kanyang buhay noon, kasi open book yun sa atin, open book ang mga nangyayaring, ay ang mga nakaraan niya sa atin, at tinanggap natin yun, maging sino pa man siya, may babae man siyang marami. Siya ang nagsabi niya na. Tapos at least yun ay katanggap-tanggap pa rin kahit ganun lang. Pero yung mabigat, wag na wag kayong magkakaroon ng mabigat na nakaraan, kasi yan ang hahatak sa inyo sa baba kahit nasa taas na kayo. Ito ang payo ng isang lola nyong madaldal sa mga kabataan natin ngayon, na wag basta-basta padalos-dalos sa inyong buhay at mga nangyayari sa inyong buhay habang kayo ay bata pa. Sa sinabi kong di bali yung kay tatay na kasi katanggap-tanggap na din yon, yung diba? Open book nga, dahil mulat-mula pa lang is sinasabi niya na nga ang about sa mga babae. Kung katanggap-tanggap nga, dahil kung i-compare natin sa compare, mukhang pa English naman ang lula nyo, hindi naman bagay sa kanya. Ipaghahambing-hambing na lang natin, guys. Ihambing natin siya sa ibang politician dyan. Papipiliin ko kayo. Yung akala nyo is ang linis-linis. Tapos mga tinatago pa, may mga tinatago pala, di ba? Mas maganda na yung mulat-mula sa umpisa is alam natin kung ano talaga ang pagkatao ng ating Tatay Digong, di ba? Kaya nasabi kong di bali na yung si Tatay Digong nakatanggap-tanggap. Itanong nyo pa sa mga lalaki. Kung hindi magiging katanggap-tanggap ang ni Tatay Digong, di ba? Sinong lalaki ang magsasabing hindi sila sang-ayon? Di ba may mga na mukhang noong unang panahon daw, guys, yung mga ganyang yung ganyang halimbawa, mga king is kailangan nila ng, hindi naman lahat dito sa aming na to, yung parang history, kasi palagi ako nanonood ng history nila, na maraming babae dapat ang kanilang king. Kasi di ba yung gusto nila marami yung lahi, kasi nga di ba hindi sila yung katulad yung basta-basta lang napapalitan. Dapat meron silang anak na lalaki. Kaya parang natural na yun sa mga nasa taas. Kaya bakit pa yung iba naman yan patago-tago pa? Akala mo linis-linis nila, yung pala kaliwat kanan merong ibinabahay. Di bali yung ating Tatay Digong alam natin, dahil siya mismo ang nagsabi, di ba? Ganun, guys. Yun ang explanation ng lola nyo about sa pagsabi natin na katanggap-tanggap na yung kay tatay na
Masasabi ba natin mistake yon? Hindi naman siguro mistake at kasi as a human at as human at as lalaki, makakaunawa lang yan yung kapwa niya mga lalaki. Sabi nga ng biyanan ko, may lalaki pa ba ngayon na wala? Yan ang itatanong natin sa mga lalaki. Kaya yun ay nasabi kong, hindi bali si tatay, katanggap-tanggap na yun kaysa sa ibang politiko, guys. Akala natin ang linis-linis. Na nakatago. Yung sinasabi sa amin, nakatago ang kulo. Ang hin-hin-hin-hin. Yung pala, pag nasa dilim, hindi mo na makita kung asaan ang... hindi mo na makita. Parang ganun, guys. Papasalamat natin kay Tatay Digong dahil open book ang kanyang buhay sa atin. Yung wala siyang nilihim sa atin. Hindi katulad ng naglilinis-linisan niya iba. Yan lang ang may papayo ng lola nyo, guys. Mahal ko kanyong lahat. Thank you for watching. At thank you na naman again. Yung kakasasabi pa lang natin kahapon sa isa kong video, guys, na na nagkamali ako sa aking sabi 8 yung aking followers. Tapos yung nung isang araw biglang naging 7. May na-turn off sa atin nung tinitira natin siguro si Palangga o kaya si BL o ganon siguro kasi wala namang matuturn off sa akin sa mga comment ko sa ating idol na banat. Siya lang ang parang hindi natin alam kung bakit hindi na pwedeng mag-comment ang lola nyo sa number 1 niyang idol. Yung number 1 niya pang idol, ang hindi na sa kanya, hindi na ako pwedeng mag-comment sa ating number 1 idol. Mabuti pa doon kay kay BL na meron akong video na sobra ang tira, hindi nira. Hindi niya pa, maybe, hindi niya pa napapanood ang aking video na yun. Bakit naman mapapanood pa ng kung sinong BL dyan ang video mo, lola? Hindi ka naman sikat. Saan ba napunta yung ating usapan? About nga pala doon, guys. Nung sa sinabi kong yung viewers, mga subscriber ko na followers ko, na sabi ko, 7, naging 7 nga, sabi ko. Tapos, nung tingnan ko na naman ngayong umaga, guys, is 10 subscriber na ang lola nyo, guys. Thank you sa lahat ng nagsasubscribe sa lola nyo. At kahit hindi kayo nagla-like, okay lang ko lang. Ako, Diyos ko, baka marinig tayo na yung tatay. Mahal ko pa rin kayong lahat. Naintindihan niya pa rin yun. Mahal ko pa rin kayong lahat, guys. Thank you. Kahit winawatch nyo lang ako. Kahit yung lalong-lalo na sa mga pakikinig nyo din yun siguro sa boses na maliit na lola nyo. Ay, yun, mas maliit na boses ng lola nyo. Pinagtsatsagaan yung pakinggan ang boses ng lola nyang bungal. Thank you lahat sa inyo, guys. Magkaisa tayo. Huwag tayong mag-away-away. Tigilan ang pag-aaway na yan. Kasi kailangan natin ng kakampi. Ngayong pinuputakti na naman tayo ng mga trolls, lalo na dyan sa comment section. Magkakatanggap na naman ng death threat ang lola nyo dyan. Sakyan. Mag-ingat at lalabanan natin ang mga trolls na yan. Huwag kayong patatalo katulad ng nangyari noon. Natalo tayo kaya naging BP siguro ang ating Inday. Dahil yan na lang ang nababasa niya sa mga comment section niya na puro na lang mag-BP siya. Walang kasalanan ang ating Inday sa pagiging BP niya. Siguro tayo ang nagkulang kasi nagpatalo tayo sa mga trolls na yan. Nagpalin lang kayo sa mga vlogger ng mga bayaran daw. Diba sila rin ang nagsabi niya na marami silang trolls at marami silang bayaran. Alam nyo na kung sino nagsabi niyan. Kaya guys, magkaisa tayo. At gumawa tayo ng plan B. Hindi yung nakapokus lang tayo sa ating Inday. Paano kung magtagumpay sila at mahatak nila sa ibaba si ating Inday? Di nga tayo. Nga. Pero kung nandyan si Kuya Pulong, may plan B tayo. Akala nyo sila lang ang may plan B. Aamoy ko ang kanilang plan B. Ang ating nilang kanilang plan B. Ito ay pang amoy lang ng lola nyo, ha? Opinyon ko lang to. Tayo dapat may plan B din tayo. Meron din tayong pulong, ha? Tandaan nyo yan. Kasi mukhang inuunti-unti nilang lahat ang ating mga idol. Paano kung magtagumpay sila kay Inday? Paano na tayo? Di nga paulit-ulit ang lola nyo. Ihanda natin si Kuya Pulong. Na kung sakasakaling magtagumpay sila kay Inday, mayroon tayong Kuya Pulong. Yan ang tandaan nyo, guys, ha? Mahal ko kayong lahat. Thank you for watching. God bless you all.